Praise be the name of the living God. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos ng mga banal na propeta, Diyos ng mga banal na apostoles, at Diyos na itinuturo ng Biblia. Ang papuri at pasasalamat ay sa atin pong Panginoon lamang. Magalak at magpuri po tayo na ngayon pong umagang ito, muli pong sasahimpapawid ang programang Bread of Life na umaabot sa bawat tao, saan mang dakon, saan mang lugar. Inaabot kayo ng programang ito upang kayo'y dulutan ng pagkaing espiritual. Hindi iba ang ating salita ng Diyos, ang salita ng ating Panginoon. So, ngayon pong umaga, tayo po ay babati sa lahat ng ating mga taga-subaybay, lalo na po sa ating mga kaibigan at kapatid, mga kamanggagawa sa iba't ibang lugar. Sa ministry ng Shalom ay maaga pong naka-online si Sister Merna Kipasi. Yan po ay from Bulacan. At sa iba pang mga kamanggagawa, yan po sa iba't ibang lugar ng Calabarzon area sa NCR, maalab na pagbati po sa ngalan ng ating Panginoon. Muli, kayo po ay aking inaanyayahan na ako po ay samahan sa pagsasahimpapawid ng programang Bread of Life. At tayo po ay bumati po sa iba pang mga lugar, sa iba't iba pang dako ng ating pong minamahal na bansa. Purihin po ang ating Panginoon. At sa mga nandyan po sa parte po ng Palawan, sa parte po ng North Luzon. Kasama na po dyan ang mga taga Baguio, kasama na po ang mga taga Pangasinan, taga Ilocos, taga Cagayan, hanggang Afari. Ipabot natin ang malab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. At bumati rin po tayo sa ating mga taga-subaybay po sa iba't ibang lugar po naman dito sa South, dito po sa lugar ng Kabikulan, na ang lingkod po ninyo ay narito ngayon sa bayan ng Labo, sa pamilya ng Camuñas, sa aking kaibigang pastor. At batiin po natin ang lahat ng ating mga kaibigan at mga taga-subaybay po sa iba't ibang lugar po ng Camarines Norte, hanggang po sa Naga, Albay, yan po sa Sorsogon, sa Legazpi, sa Catanduanes, sa mga napuruhan ng Bagyong Ruli, marhay na aga sa Indogabos, mga tugang pong mga Bicolano. Paabot din po natin ating pagbati sa mga taga Masbate City, sa iba't ibang lugar pa ng Masbate. Maalam na pagbati po sa ngalan ng ating Panginoon. At muli, tayo po ay narito para po magsahimpapawid ng ating programa. Salamat, Sister Annabel Altiche, at sa iba pang mga naka-online ngayon. Purihin ang Panginoon na muli nariyan kayo para samahan po ako sa pagsasahimpapawid ng programang ito. At sa atin pong masugid na taga-subaybay po dyan sa South Korea, maaga pong nandyan Sister Rosalinda Albenebo. At magalak at magpuri tayo sa Panginoon, sapagkat ang ating programa po ay patuloy pong tinatangkilik, hindi lang po dito sa ating minamahal na bansa, kundi sa iba't iba pang dako ng mundo. Sa mga taga South Korea, saan mang lugar kayo nandyan, maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. Good morning po. At sa mga nandyan po sa Japan, good morning po sa inyo. Sa mga kalapit bansa, sa China, sa Hong Kong, sa Macau, at sa iba't iba pang mga kalapit na bansa na parehas ang oras, good morning po. At muli ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos, ay nag-aanyaya na tayo po ay muling magsama-sama sa pagsasahimpapawid ng programang Bread of Life. At sa mga iba pang mga lugar ng mundo, maalab na pagbati po sa mga kaibigan at kapatid po natin, diyan po sa parte po ng California, USA, diyan po sa San Francisco, sa San Bruno, sa Oakland, sa Sacramento, sa lugar po ng Fresno, at sa iba't iba pang lugar ng San Francisco, kasama na po ang LA, at iba't iba pang lugar ng Amerika na akin din pong napuntahan na ng 3 times po. Sa mga kaibigan ko po kamanggagawa dyan, maalab na pagbati po sa ngalan po ng ating Panginoon.
At sa ating mga taga-subaybay po dyan po sa New Zealand, na 2 times po tayo nakapunta dyan. Marami tayong mga kaibigan at mga kababayan na sila po ay kahit minsan po late ay nagme-message sila sa akin na ako po ay kanilang napapakinggan at nakakasubaybay po sila sa atin pong daily program na Bread of Life. At ganoon din po sa ating mga taga-subaybay at mga tagapakinig sa iba't ibang lugar po ng Canada. Mayroon po tayong, once pa lang po tayo nakapunta ng Canada, yan sa Vancouver, pero mayroon po tayong kamag-anak dyan, pero mas malayo-layo po siya sa Vancouver. At sa iba't iba pang lugar dyan ng Canada, sa mga kaibigan at kababayan natin mga Pilipino, maalam na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. At muli ang inyong lingkod ay narito para po mag-serve sa inyo ng tinapay ng buhay. At ipagpatuloy po natin ang ating pagbati sa mga nasa Middle East. Nandiyan po yung anak kong nurse sa Saudi Arabia. May pinsan po tayo dyan, mga kakilala, kaibigan, sa lahat ng ating mga kababayan, mga Pilipino na nakakapagbukas sa ating pong programa. Maalab na pagbati po sa ngalan po ng ating Panginoon. Mapagpalang araw po, hindi ko po alam kung anong oras mayroon dyan sa inyo ngayon. At ganoon din po sa iba pang mga taga-subaybay sa iba't iba pang lugar dyan sa Cyprus. May tagapakinig po tayo dyan sa Cyprus, hanggang po sa Italy, sa iba't iba pang bansa. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. At kahit po sila minsan ay delay ng nakakapanood, ay nagme-message sila sa akin na sila po ay nakakasubaybay po sa ating programa. Kahit po late na po o kasi po yung time natin hindi po parihas, maaga po dito sa Pilipinas, pero minsan po doon sa kanila po ay madaling araw o midnight. Kaya po pagising nila nasa umaga, saka po sila nakakapakinig. At sabi ng isa nating tagapakinig dyan sa Saudi Arabia ay pag nag-start na po siya magtrabaho ay binubuksan na niya ang kanyang cellphone at para pong ginagawa niyang radyo para po pakinggan at subaybayan ang ating programa. At salamat sa mga taong ginagamit ng Panginoon at patuloy na sumusuporta sa programang ito. Hindi lang po sa programang ito, kundi sa ministeryong ating ginagalawan dito po sa lalawigan po ng Camarines Norte. Pagkat bukod po sa atin pong pang-araw-araw na pangangaral ay meron po tayong mga pinupuntahan na iba't ibang lugar at tayo po ay nagkakandak po ng evangelism. Kagabi po ay nasa funeral service po tayo sa isang namatayan dito po sa bayan ng Labo at tayo po ay nagkandak ng evangelism sa kanila. Nangaral po tayo sa mga naiwan ng namatay at napatanggap po natin sila sa Panginoon. At sa marami pang dako at lugar na naabot ng programang ito, muli po tayo ay magalak at magpuri sa Panginoon sapagkat ang ating programa ay patuloy na sumasangkawit. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang mga taga Mindanao. Sa iba't ibang lugar dyan sa Mindanao, mapagpalang araw po, maayong buntag sa tanan at ganoon din po sa mga iba't ibang dako ng Kabisayaan, maayong buntag sa tanan. At sa marami pang mga lugar, hindi ko man mabanggit ang mga lugar na inyong kinalalagyan, pero kayo po ay nakakapagbukas sa programang ito. Ako po yung pumabati ng maalab na pagbati sa ngalan po ng ating Panginoon at nag-aanyaya sa inyo na patuloy na tangkilikin, subaybayan ang programang ito dahil ang programang ito ay ginagamit ng Panginoon sa huling kapanahonang ito para po tayo ay dulutan ng pagkain espiritual nang sa gayon ay patuloy na mapatatag at mapaunlad ang ating buhay pananampalataya at hindi na po tayo manlulupaypay at hindi ho tayo madadala ng maraming mga demonic attack o mga pangyayari na kumisan ay nangyayari na hindi natin inaasahan tulad po ng mga trahedya, mga kalamidad, aksidente na kapag dumarating po ito, kailangan po natin ng tinatawag na paghuhugutan ng ating lakas. At isa sa pinakamagandang paghugutan po para po manatili ang ating kalakasan, makatayo tayo sa gitna ng mga bagyo ng buhay at iba't iba pang mga negative circumstances na dumarating sa atin, pinakamainam po na paghugutan natin ng lakas ay ang salita ng Panginoon. Kaya nga, tama po yan na maaga po naka-online kayo at tama rin po na kapag kayo po'y nasa ibang lugar, kahit delay na po, buksan nyo lang po ang aking FB ay mapapanood nyo na po ang programang ito ng Bread of Life. Salamat po sa aking kababayan, kay Dr. Dolores Labaro,
na siya po ay madalas din pong nag-online at nakakapakinig po sa ating programa. Dahil po ay taga-Daet. Salamat, Doktora. Good morning po. At sa aking pinsan, kay Jewel Carani, nandyan po yan sa parte po ng Valenzuela sa Bulacan. At sa iba't iba pang mga dako at lugar, saan man kayo naroon ngayon, ay samahan po ninyo ako sa pagsasayang papawid ng programang ito. At ang ating topic ngayon ay dito po sa aklat po ng Book of Acts, chapter 5. Diba, tinatalakay natin itong chapter by chapter ng aklat po ng mga gawa. Kasi very inspiring po ang mga pangyayari na nangyari sa buhay ng mga apostoles after po na si Jesus ay umakyat sa langit at talaga pong ang mga alagad ay naging pursigido na ipagpatuloy ang ministeryo ng ating Panginoon dahil inatasan nga sila ng ating Panginoon doon sa Acts chapter 1 verse 8 na humayo na kayo at kayo ay magpatotoo. Maging witness ko kayo mula sa lugar na inyong kinalalagyan, dyan sa Jerusalem, sa Judea, sa mga kalapit lugar, sa Samaria, sa mas malayo-layong lugar, hanggang maabot ninyo ang 4 na sulok ng mundo. So yung mandato na yan ng Panginoon ay sinundan ng mga alagad at patuloy po silang nagministeryo at sa kanilang pagmiministeryo, sign and wonders and miracle ay kanila pong na-experience, kanila pong nakita at doon sa ating pangangaral po kahapon ay tinalakay po natin dito po sa chapter 4 at dito po sa 32 at the following verse tayo po nagbigay diin na kung paano po yung mga tao po ay talagang hinipo ng Panginoon at dahil sa mga nakita nilang himala at sa nakita nilang puspusang pagmiministeryo ng ating Panginoon ay talaga pong nagbuhos po sila ng full support sa ministeryo ng mga apostoles na kanila pong ginagampanan. At dahil po doon, sign and wonders and miracle po ay kanila pong nakita. At ang pinakamatinding himala po doon, yung kasakiman at pagkakuripot ng mga tao ay nawala po dahil po yung iba po ay nagbenta ng kanilang ari-arian at ito po ay ibinigay sa mga apostoles at ang mga apostoles ang nagdidistribute ayon sa pangangailangan ng maraming tao. At doon ko po nakita na ang mga alagad ng ating Panginoon, ang unang Kristiyano po, ay nagiging kasangkapan ng Panginoon para abutin ang pangangailangan ng maraming tao upang hindi lang espiritual na pangangailangan ang kanilang inaabot o tinutugunan, kundi pati pinansyal na pangangailangan. Paano po ito nagawa ng unang simbahan? Ito po ay nangyari dahil po yung mga may pera, yung may mga ari-arian ay isinakripisyo na ibenta ang kanilang ari-arian at yung mga wala ay binabahaginan. Kaya po sabi ng bahagi ng kasulatang binasa natin dito po sa chapter 4 at sa following verse ay naputol ang kahirapan. Wala nang nagdarahok o naghihirap sapagkat ang mga mahihirap ay nabibiyayaan sa pamamagitan ng mga ibinibigay ng mga tao na nagbebenta ng ari-arian o sabihin natin yung mga may pera, inire-release ang kanilang mga pera. Bagamat siguro kung may bangko man noon ay maaring sila ay nagwi-withdraw ng pera sa bangko at yung mga wala at kapuspalan ay kanila pong pinagmamalasakitan at ito po ay ginagawa ng unang simbahan ng unang panahon na yon. At alam po ninyo mga iniibig ko mga kapatid, may mga tao na talagang hindi totoo yung puso at pananampalataya sa Diyos na mga nagpukunwari, nagpapanggap. At yan po ang mababasa natin, makikita natin dito sa aklat ng mga gawa, chapter 5. Ang patungkol sa istorya ni Ananias at Sapphira na namatay dahil sa pera. Ha! Glory to God. O sige, basa na po tayo. Kung kayo may Biblia, sundan po ninyo. Chapter 5, verse 1 up to 11. May mag-asawang nagbenta rin ng kanilang lupa. Ang pangalan ng lalaki ay Ananias at ang babae naman ay Sapphira. Pero binawasan ni Ananias ang pinagbilhan ng kanyang lupa at pumayag naman ang kanyang asawa. Pagkatapos ibinigay niya ang natirang pera sa mga apostol at sinabi niyang iyon ang buong halaga
ng lupa. Yan. Agad na mang nagtanong si Pedro, Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Nagsisinungaling ka sa banal na Espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibinenta? At nang mabenta mo na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo pa nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Verse 5 and 6. Pagkarinig noon ni Ananias, natumba siya at namatay. Agad naman siyang nilapitan ng mga binata at binalot ang kanyang bangkay. Pagkatapos dinala nila siya palabas at inilibing. At ang lahat ng nakarinig sa pangyayaring iyon ay lubhang natakot. Pagkaraan ng mga 3 oras, pumasok ang asawa ni Ananias. Wala siyang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang asawa. Verse 8, tinanong siya ni Pedro, magsabi ka sa akin ng totoo. Ito lang ba ang pinagbilhan ng inyong lupa? Sumagot si Sapphira, oo, iyan nga ang buong halaga. Kaya sinabi ni Pedro sa kanya, bakit nagkaisa kayong mag-asawa na subukan ang Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nandyan na sa pintuan ang mga binata na maglilibing sa asawa mo at bubuhatin ka rin nila para ilibing. Natumba noon din si Sapphira sa harapan ni Pedro at namatay. Pagkatapos ng pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na si Sapphira, kaya't binuhat nila siya palabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Dahil sa pangyayaring iyon, lubhang natakot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Pinagpala ang bahagi ng kasulatang binasa. Tayo po isaglit na manalangin. Mahal na Diyos, bendisyonan po ninyo, Ama, ang bahagi ng kasulatang binasa ng iyong lingkod. At buhat po sa bahagi ng kasulatang ito, ibigay po ninyo ang makapangyarihang mensahe at aral na makapagdudulot ng babala, makapagdudulot ng takot, makapagdudulot, Panginoon, ng pagdidesisyon sa amin na kami ay maglingkod ng seryoso at tutuhanan sa iyo. At huwag kaming gagawa ng mga bagay na maging dahilan ng aming ikapapahamak. Lord, tulungan po ninyo kami na ikaw ay patuloy na maitaas, maparangalan, at patuloy na magawa namin ang iyong kalooban. Salamat po aming Ama, ito po ang aming pagsamo at dalangin. Amen and amen and amen. Purihin ang Diyos, luwalhatiin ang kanyang banal na pangalan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay nandito ngayon sa pagtatalakay sa aklat ng mga gawa, chapter 5, nang sabi ko sa inyo ay patungkol sa istorya ng mag-asawa na namatay dahil po sa pera. At atin pong bibigyang diin ngayon yung labis na pag-ibig sa salapi. Yan atin pong pag-usapan ngayon. Alam mo ninyo, mahalaga po ang mensahe ng istoryang ito para po mabigyan din po tayo ng babala. At ang mabigat na pagkakasala po dito, yung pong pagkunwari, pagpapanggap, pagsisinungaling, at yung kawalan ng takot sa Diyos. So, tatlo yung binanggit ko, yung pagpapanggap o pagkukunwari, pagsisinungaling, at kawalan ng takot sa Diyos. Yan po yung tatlong makikita po natin dito sa istoryang ito. Yung pagpapanggap o pagkunwari, pagsisinungaling, at kawalan ng takot sa Diyos. Bakit ko po inuulit-ulit? Dahil po, importante na bawat mananampalataya, lalo na kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ay mahalaga po yung tayo po ay mayroong puso na may takot sa Diyos at hindi po tayo nagkukunwari o nagpapanggap, at lalong maging mag-iingat po tayo sa pagsisinungaling. Dahil sa kwento po na ating binasa, yung tatlong yun ang naging dahilan kung bakit po
naging sumpa ang buhay ng mag-asawang ito. Dahil nga po, marami yung mga may ari-arian at yung iba ay nagsipagbentahan at ibinigay sa mga apostoles at nakita nila na siguro po marami mga tao yung nasiyahan at hindi lang nasiyahan kundi marami ang na-convert, marami ang nahikayat sa pananampalataya dahil sa ganito pong klase ng gawain. Sabi ko nga, alam niyo kung magkakaroon lang talaga ng totoong revival, ang daming mga may pera sa Pilipinas eh. Kung tutuusin po, mga iniibig ko mga kapatid, ang daming mga bilyonaryo eh. Pero dahil hindi nila na-experience yung revival na naranasan ng mga apostoles nung unang panahon nang babaan sila at mapuspos ng Espiritu Santo, eh hindi ho nila magawa yung ginawa ng mga unang apostoles o yung unang mga Kristiyano at mananampalataya noon na isinakripisyo ang kanilang ari-arian at ipinamahagi sa mga nangangailangan. At sana ho hindi lang po sana kundi ako'y nananalangin na may mga tao na hipuin ng Diyos, makaranas talaga sila ng tinatawag na genuine revival, na yung kanilang puso't kalooban ay mapalaya sa pagiging makasarili, sakim, at higit sa lahat doon sa pag-ibig sa salapi. Sapagkat iyan ang nagiging dahilan na dahil sa pag-ibig sa salapi, napapahamak po ang tao. At dagdagan po natin yung binasa nating scripture dito po sa aklat ng 1 Timothy chapter 6 verse 9 na pakinggan po natin mabuti at ang sabi dito. Ang mga taong naghahangad na yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa bitag na mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan at sobrang paghahangad ng mga salapi ay nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdudulot ng maraming paghihinagpis sa kanilang buhay. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng banal na salita. So dito po ay binanggit naman ni Apostol Pablo sa kanyang sulat na yun pong paghahangad ng tao na hindi ho masama ang maging mayaman, pero kung dahil sa paghahangad mo ng kayamanan, ikaw ay malalayo sa pananampalataya at mamumuhay ka ng illegal, sa hindi matuwid na pamumuhay dahil sa gusto mo lang magkapera, yun po ang delikado. At pag yun ay ginawa ng isang tao, ibig sabihin meron siyang love of money. Pag siya po ay kuripot, hindi siya mapagbigay. At siya po ay walang puso na sundin ang utos ng Panginoon na ibigay ninyo ang para sa Diyos o magbigay kayo ng para sa Diyos, ay nangangahulugan na mayroon kang love of money. Mas mahal mo ang pera, kaya ayaw mong sumunod sa Diyos. At pag ang tao mayroong love of money, naya na po ang iba't ibang pagkakasala na pwede niyang magawa. Na dahil sa pag-ibig niya sa salapi, pwede siyang manluko, pwede siyang manlamang, at minsan hindi napapansin ng iba yung napakadelikadong kasalanan. Ikaw ay maging kuripot at sakim. Kasi iyo yun eh. So, maraming mga tao, kahit na minsan Kristiyano na, ay may ganyan pang attitude. At binababalaan ko kayo tulad ng pagbababala ni Apostol Pablo sa bahaging ito ng kasulatan na ang sabi dito, ang tao na mayroong tinatawag na love of money ay masasadlak po sa paghihirap ng kalooban. O, alam po ninyo kung bakit. Eh pag ikaw ay sakim, makasarili ka, wala kang puso na marunong magbigay at tumulong, kahit alam niyong nangangailangan ang iyong kapwa at kailangan, lalayuan ka ng mga kaibigan, lalayuan ka ng mga kamag-anak mo. Maraming mga nagagalit sa iyo na akala mo okay lang. At ang kaisipan po ng iba, ay wala akong pakialam kahit magalit sila, kahit ano pang sabihin nila sa akin. Wala akong pakialam. Basta ang mahalaga, may pera ako. So, wala kang magiging magandang relasyon sa iyong kapwa dahil ang taong sakit at makasarili ay wala pong pusong matulungin. At pag ang tao po ay sakim at makasarili, mangyayari po noon, hindi niya maiisip na sumuporta at tumulong sa gawain ng Panginoon. Na kahit na minsan yung mga tithes nila, hindi nila maibigay.
Pagkat minsan ang nasa, alam po niyo, pag ang tao po makasarili, lagi ang nasa isip nila, sa hawak nilang pera, laging kulang. Eh bakit ho? Eh kung may pumasok sa yung 5,000, ang takbo ng utak mo, magbabudget ka ng halagang 10,000, eh di kulang nga. Oh, hindi ba mapagkasya kung ano yung hawak niya? Kaya yan ang delikado po pag ang tao po ay mayroon pong love of money. Permi pong ang nasa isip niya laging kulang. Kaya po, kahit aralin po natin, ang daming milyonaryo, bilyonaryo sa panahon ito. Nagsabi na ba sila, "Hoy, ako ay mamimigay na ng aking kayamanan. Dahil nakita ko sobra-sobra na ang pagpapala ng Diyos, napakarami ko ng kayamanan. Kaya magbibinta ako ng isang pag-aari ko ng subdivision. At ipapadala ko doon sa mga nasalanta ng bagyo. O doon sa mga nakaranas ng matinding kalamidad." Ay, ang daming milyonaryo eh. Hindi ko na po isa-isahin yung pangalan. Oo. Di ba walang gumagawa ng ganun? Maraming mga sasakyan. Ay, di naman niya lahat yung sasakyan. Ay, ibenta nila yung iba at itulong sa nangangailangan. Pero pag ang tao mayroong love of money at ang puso niya ay gapos ng pagiging makasarili at gapos ng pagiging puripot, ay talaga pong hindi siya mag-iisip na magbigay ng pabor sa iba. Kahit na po binagyo na, kahit na po dumaan pa ng mga kalamidad. Kasi nga po mayroon love of money. At yung atin pong binasang scripture patungkol kay Ananias at kay Sapphira, ito po ay gusto kong bigyang diin. Bakit po? Ano po ang nangyari sa istoryang ito? Bakit nagkaganito? Namatay yung taong nagbenta ng ari-arian niya. At biglaan, pati silang mag-asawa. Eh kung tutuusin, pag-aari nila yun eh. Wala namang problema kung gusto mo magbenta ng iyong ari-arian. Pero huwag kang manluloko. Lalo na kung ang bibiktimahin mo, mga taong puspos ng Espiritu Santo. Maging honest ka. Eh, nakakalungkot kong isipin eh. May mga tao na akala mo okay eh. Maganda ang ayos, maganda ang pangangatawan, pero yung puso't kalooban pala po ay puspos ng pagiging sakim, makasarili at kuripot. Oh. Eh bakit ko po nasabi? Eh alam po ninyo, ito pong kwento kay Ananias at kay Sapphira na namatay sa pera. Ang gandang lesson po nito eh. Eh maaaring sabihin ninyo, ay bakit? Hindi naman sakim, hindi naman kuripot si Ananias at Sapphira. Eh bakit kailangan mamatay sila? Nagbenta nga sila ng ari-arian, nagbigay nga sa mga apostoles. Eh ang problema po doon, nagbenta sila. Alam po naman ninyo, uso na po yung pagbebenta at namimigay para sa gawain ng Panginoon. Ay, aring gusto rin niyang magpasiklab at magpakitang tao na siya ay nagbenta rin at siya ay nagbigay din. Ha? Na siya ay kunyari, nagmamahal din siya sa gawain ng Panginoon, na kunwari siya ay nagsusupport. So, walang problema doon sa pagbenta eh. Ang problema po doon, na makikita natin sa kwentong ito sa Book of Acts chapter 5, ang problema po doon ay yung pong kawalan ng takot sa Diyos, sapagkat yung mga taong yan ay puspos ng Espiritu Santo, bakit mo lulukuhin? Eh mabuti pang maging honest ka, sabihin mo, ako po'y nagbenta ng aking ari-arian, pero hindi ko po kayang ibigay lahat. May ibinukod po akong halaga kasi may paggagamitan ako. Kailangan ko yung pera na ibinukod ko. So, ang maibibigay ko lang ay part lang ng pinagbilhan. O kung naging honest sila, hindi sila mamatay. Eh, ang problema, yung taong kausap nila, puspos ng Espiritu Santo. At ang nagsasalita kay Pedro nung time na yun, na nakakaalam ng panluloko na ginagawa ng mag-asawang ito, Holy Spirit. Di mo pwedeng lukuhin ang Holy Spirit. Di ka makakapagtago. Oh. Eh, bakit po nasabi ko na mayroong panluloko na ginawa? Eh, yung pinagbilhan, hindi naman yung kabuuan na pinagbilhan. Eh, nag-usap yung mag-asawa. Sabi niya, palabasin natin na tayo nagbinta ng ari-arian, pero ito yung kabuuan ng pinagbilhan,
Ang totoo, hatiin natin ito. Oh. Sabihin natin kalahati, tinanggal yung kalahati, itinago. Sakat yung taong kanilang kausap ay puspos ng Espiritu Santo. O ano ang sagot? Nagsalita ang Holy Spirit kay Apostol Pedro. Ano yung sabi? Bakit mo pinayagan na puspusin ni Satanas ang puso mo? At magsinungaling? Aba, hindi ka nagsisinungaling sa tao. Ang kaharap niya si Pedro. Si San Pedro. Hindi ka nagsisinungaling sa tao. Ikaw ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. Gusto mong lukuhin. Gusto mong lukuhin kami. Hindi naman yan ang totoong pinagbilhan. Kasinungalingan nga po eh. O kaya anong nangyari? Matindi po. Instant punishment. Ngayon ang sagana ng grasya ng Panginoon. Kahit na po maraming mga sinungaling, kahit na po mga Kristiyano na hindi namumuhay na may takot sa Diyos, hindi po kaagad natitigo. Dahil sa panahon ng biyaya, by grace po tayo, habang buhay ang tao, pinagbibigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapagbalik loob sa Kanya, na kung ano man ang liko sa buhay niya, ay maituwid. Nako, kung nung panahon ng mga apostoles, ibabalik yun. Ang daming matitigok ngayon. Ang daming mamamatay ngayon. Kasi marami, kahit mga lingkod ng Diyos, pinaglululoko nila Sa pamagitan lang natin, sabi niya, ito yung tithes ko, pero ang totoo, hindi yun yung kabuuan. Nakikita ka ng Panginoon. Alam ng Diyos kung totoo ka sa sinasabi mo. Kita rin ng Diyos ang laman ng puso mo. Kung ikaw'y nagkukunwari, at alam din ng Diyos kung ikaw ay sinungaling. Kaya nga, dito sa panahon natin, purihin natin, pasalamatan ng Diyos, ang sagana ng awa niya. Kasi po, ang dami pong mga sinungaling Hindi ho talaga nagbibigay ng para sa Panginoon. Sabi na pa, ibigay yan ng buo. Pero sabi nila, ito na yung tithes ko. Pero ang totoo, kulang yon ng peso. Huwag mo lang sabihin na yan ang buong tithes mo. Dahil nakikita ka ng Panginoon, sabihin mo na lang na part po ito ng tithes ko na maibigay ko. At aminin mo na lang din na, sorry, hindi ako nakakapagbigay ng tithes. Voluntary offering lang. Maging tapat ba? Alam po ninyo, yung dishonest po ay malaking kasalanan sa Diyos. Maaaring yan ang maging dahilan ng ikapahamak mo, ikapariwara ng buhay mo, at maging dahilan po yung kawalan ng katapatan na masumpa ang buhay mo, na sa halip na pagpapala ang dumating ay pinsala. Sa halip na ikaw ay maligtas, ay mapahamak ka. Sa halip na ikaw ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya, ang buhay mo ay puro kamalasan. Kaya tikin natin mabuti ang ating mga sarili. Baka kaya puro kamalasan ang nadating sa atin. Hindi ho tayo honest kay Lord. Amen. So, maging honest po tayo sa Panginoon. Dahil isa po sa bunga ng Holy Spirit pag nakatira sa tao at nasa atin, ay yung katapatan. Diba? Mayroon tinatawag 9 fruits of the Holy Spirit sa buhay ng tao. Ibig sabihin, makikita sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Isa po dyan, Galatians 5:22, isa po sa bunga dyan, ay yung katapatan. Yan. Kaya ito po yung gusto kong ipaabot sa inyo. Nung magsinungaling itong si Ananias at si Sapphira, nagkuntsabahan pa yung dalawa. Ang usapan po siguro ng mag-asawa ay ganito. Okay, bibigay natin itong perang ito sa mga apostoles. At sabihin natin na
Ito yung kabuuan ng pinagbilhan namin para lumabas sila na sinasabayan nila yung mga nagbebenta rin ng kanilang ari-arian. Oo. Nagkonsabahan yung dalawa. Nagsabwat pa. Nagsabwatan sila. Ito yung kabuuan ng pinagbilhan. Aba, sabi ni Pedro, hindi ka sa akin nagsisinungaling. Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Aba, kagad-agad nabuwal, namatay. Pagkatapos mamatay, binuhat, inilabas. Dumating yung asawa, tinanong din, ito ba talaga ang pinagbilhan ng inyong lupa? Sabi ng asawa, opo. Sabi niya, bakit pinayagan ninyo na puspusin ni Satanas ang puso ninyo at kayo ay magsinungaling? Hindi kayo nagsinungaling sa tao, nagsinungaling kayo sa Espiritu Santo. At ikaw ay mamamatay din na katulad ng asawa mo. Namatay. Malungkot na istorya yan. Pero bakit pinayagan ng Diyos na mangyari ito? At pagkatapos na mangyari, wala naman na tayong mababasa ang ganitong istorya. Bakit pinayagan ng Diyos? Bakit hindi kinahabagan sila, Ananias at Sapphira, at kaagad silang namatay? Hindi nabigyan ng ikalawang pagkakataon. Una po, basa ng Panginoon kung ano ang laman ng puso ng mga taong ito. Pangalawa po, na inaaral ko sa istoryang ito, gusto ng Panginoon na ang lahat ng mananampalataya, nung panahon yun at hanggang sa panahon ito, ay maging seryoso sa kanilang pananampalataya at huwag mamuhay sa pagkukunwari. Parang ginamit sila bang babala para ang tao magkaroon ng takot sa Kanya? Sa nangyari yun, ang sabi po doon sa last verse na binasa natin dito po sa bahagi ito ng kasulatan sa Aklat ng Mga Gawa? Di po ba nagkaroon ng matinding takot yung mga tao? So, sa pamamagitan ng buhay nila, yung mga believers, nung unang panahon na yun ay nagkaroon ng takot sa Panginoon. Ang ibig sabihin, huwag tayong gagawa ng ginawa ng mga mag-asawang ito. Maging babala ba? Yan po ang masasabi dito po sa last verse ang sabi dito. Dahil sa pangyayaring iyon, lubhang natakot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Na iyon ay nais ng Panginoon, na ang church niya, ang iglesia, ang grupo ng mga mananampalataya, maging seryoso sa pagsasadyos. Kaya yung sinasabi ko, nagsasadyos na rin lang tayo. Abay, lubos-lubusin na natin. Yung mga bagay na alam natin na ikagagalit ng Panginoon, layuan natin, iwasan natin. Diba? Dito po makikita naman natin na ang pangyayari yun ay nagbunsod ng takot. So, ang Panginoon ay nagpakita ng ganitong sitwasyon doon sa unang iglesia sa Jerusalem para yung mga mananampalataya doon ay kung magbibigay kayo huwag na kayong manloko. Yun ang punto Yun ang pinakikita doon Magbigay na lang kayo, maging honest kayo. Pasensya na. Talagang ito lang yung kaya kong ibigay. Maging honest kayo. Hindi yung, ito yung kabuuang tithes ko. Hindi pala yung talaga. Huwag na po tayo magsabi na lang tayo. O kaya magbigay na lang tayo na walang anumang mga pagsisinungaling na ginagawa. Kasi yun ang delikado. Sa gusto mo lang matanyag ka, makilala ka, magsisinungaling ka, at sasabihin mo na ito ay nagawa mo dahil may pagmamahal ka sa gawain ng Diyos, dahil sumusuporta ka sa gawain ng Diyos, gusto mong tumulong sa mga nangangailangan, sa mga walang-wala. Yung laman pala ng puso mo, iba. Ang Diyos ang nakakaalam nun Ang laman ng puso mo, ang naandun ay para maging sikat ka, at masabing ikaw ay mapagbigay din na tao. Mahirap yung gaya-gaya ka lang, wala sa puso mo. So, gawin natin yan mula sa ating puso. Maging totoo po tayo. At magkaroon tayo ng totoong takot sa Diyos. Kaya ito yung paalala ko sa inyong lahat. Kung tayo may takot sa Diyos, susundin natin ang kanyang utos. Magbigay tayo ng para sa Diyos, ibigay natin ang para sa Diyos. Huwag nating kalimutan yan. Pero, bukal sa kulooban natin, hindi napipilitan
o gusto nating magpasikat, o gusto nating tayo ay kilalanin as giver. Kasi hindi natin binibigyang lugod ang tao. Namatuwa sa atin si pastor, namatuwa sa atin ang mga leaders ng church at sabihin, ayan si brother, mapagbigayan. Higit sa lahat, ang bigyan nating importansya dito, matuwa, masiyahan ang Diyos. At pag ang Diyos napasaya natin sa pamamagitan ng ating mga pagbibigay, mga sacrificial giving, ay talagang babalik yan ng doble siksik, liglig at umaapaw. At sapagkat sabi naman ng Panginoon yan mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Magbigay tayo at tayo bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. So gawin natin mula sa puso natin na wala tayong iniisip na ito'y ginagawa natin para tayo ay mapansin at masabing tayo ay mapagbigay. Hindi man tayo mapansin ng tao, ang Diyos ang nakakakita sa atin. Kaya nga may kasabihan na yung inabot ng kaliwa, huwag nang malaman ng kanan, at yung ibinigay ng kanan, huwag nang malaman ng kaliwa. Bakit po? Kasi ang pagbibigay, hindi mo dapat ipagkalandakan. Kasi pag pinagkalandakan mo yan, iyong pagtulong at pagbibigay, ang sabi ng Panginoon, natanggap na ninyo ang gantimpala na para sa inyo. Pero kung ito ay ginagawa mo na seryoso sa iyong puso, at hindi mo na pinagsasabi, hindi mo na pinaalam kung kani-kanino, sigurado po ang gantimpala. Ang Diyos ang magbibigay. Bibigyang pansin ka ni Lord. Amen. So, napakatinding babala po ang kwentos kay Ananias at kay Sapphira na namatay po ng dahil sa pera. At nawa ay huwag nang mangyari ito. Pero alam po ninyo kung mayroong mga gumagawa ng ganitong mga pagsisinungaling, pagkukunwari, at kawalan ng takot sa Diyos, yun po kasi ang binibigyang pansin ko dito sa istoryang ito, na ikinapahamak ng mag-asawang ito. Nandun yung pagkukunwari nila, na kunyari, nakigaya-gaya sila, kunyari, giver sila, nagbenta sila, yung pagiging mapagbalat kayo at pagkukunwari. Resulta po niyan, kasinungalingan at kawalan ng takot sa Diyos. Yan tatlong puntos na yun ang gusto kong bigyan din. Na nagiging dahilan ng ikinapapahamak ng maraming tao. At nagagawa yan ng tao pagka po mayroon siyang love of money sa kanyang puso. So lahat ng bagay sa mundong ito, huwag natin nang ibigin ng higit kaysa sa Diyos. Kahit nga asawa, sino mang tao, huwag nating mahalin ng higit sa Diyos. Mahalin pa rin natin ang Diyos. Una sa lahat, sapagkat yan ang utos. Magiging tayong kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya nga, mga inibig ko mga kapatid at taga-subaybay sa programang ito, patuloy po ang aking pag-challenge po sa bawat isa sa inyo. Ngayon po ay hindi panahon ng pagkakanya-kanya. Ngayon po ay hindi panahon na maging sakim tayo sa ating mga pag-aari. Huwag tayong magpunwari. Kilala tayo ng Diyos, alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Ang kasakiman ay maging dahilan ng kapahamakan ng tao. Dahil ang pag-ibig sa salapi ang nagiging dahilan na ang tao nawawala sa pananampalataya, na ang tao po ay masasadlak sa kapahamakan. So, panahon po ngayon na hindi po tayo dapat magkanya-kanya at panahon na makalaya nawa ang tao sa kasakiman at pagiging makasarili. Bakit po? Napakarami po ang nangangailangan at nasa mahirap na kalagayan. Yung mga binagyo po dito sa Kabikulan, lalo na po ang lugar ng Catanduanes, ng Albay. Maaaring yung iba sabihin, mag-pray na lang tayo para sa kanila. So, waipit din po yun. Sapagkat ang hinahanap ng Diyos, hindi yung nagpipray lang tayo, kundi kung ano ang pangangailangan, tugunan natin, kung kaya natin. At kung may kaya tayong itulong, itulong po natin. Ay napapanood naman ninyo araw-araw sa balita kung ano ang mga miserabling kalagayan ng ating mga kababayan na mga kapwa ko Bicolano. At
Kagabi, nanood po ako ng news, nakita ko po yung mga ipinakitang mga lugar na grabe pong tinamaan ng bagyo. Ilan lang po yun? Ay sa lawak po ng inabot ng bagyo. Kahit nga dito sa Camarines Norte, inabot kami ng bagyo. Ilan lang po yun, yung mga grabing tinamaan na yan. Ngayon, kung ikaw ay walang love of money at may pera ka, please, magpadala ka ng tulong. Hindi ako nagsasalita ng para sa sarili ko lang, kundi ako ay nagsasalita para sa mga taong labis na napinsala, na ang ating dalangin, yung mga meron, kung pwede, mag-sacrifice tayo para sa kanila. Marami kang pera sa bangko, mag-withdraw ka. Makipag-ugnayan ka. O kaya ikaw mismo, pinakamaganda, direktang pumunta sa lugar na tinamaan ng matinding kalamidad na ito. At ikaw mismo ay magbigay. Diba? Ang Panginoon Yesus may kwento nga, mayroong mayaman. Sabi niya, paano ako makapapasok sa kaharian ng Diyos? Oo. Sabi ng Panginoon, di ba alam mo ikaw ang utos? Ay yan lahat ika na mga utos na yun ay nagawa ko na. Ay gusto mo talagang maging sakdal sa harapan ng Diyos? Ibenta mo yung ari-arian mo, yung kayamanan mo, at ipamudmud mo, ipamigay mo sa mga dukha, sa mga wala. Oh. Ako. Sino kaya ang gagawa ngayon na magbebenta ng kanyang lupa, ari-arian? Magwi-withdraw ng kanilang mga pera para po tumulong sa mga maralita, mga dukha, lalong-lalo na po sa mga napinsala ng kalamidad. Diyan ka sinusubukan at diyan tayo masusubukan kung tayo talaga ay walang love of money. Kung talagang mas mahal natin ang Diyos kaysa sa pera. At pag tayo ay mayroong love of money, mayroon tayong pagkamakasarili at hindi natin kayang ibigay yung nararapat at buo para sa Panginoon, eh baka tayo ay madisgrasya katulad kay Ananias at Sapphira. Maring hindi instant na maranasan mo yung ganong kamatayan, pero baka ang spiritual na buhay mo ang unang madadamage. Ikaw ang makakaranas ka ng spiritual dryness at kamatayang spiritual, pagkahiwalay sa Diyos ang maging bunga. Huwag nawang mangyari. Kung tayo pinagpala ng Diyos, pinagkatiwalaan ng masaganang biyaya at pagpapala, lahat ng yan, hindi po yan masama. Purihin at luwalhatiin natin, Panginoon. Pero gamitin natin yan sa pagkawang gawa, sa pagtulong, at higit sa lahat, gamitin natin na tugunan ang pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Dahil ito ang heartbeat, ang puso ng Panginoon. Ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng dako. Sumuporta tayo, tumulong tayo sa abot ng kakayanang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At tunay nga na kapag ginawa natin yan, sabi ng Panginoon, ang gawin nyo sa aking mga lingkod, sa akin ninyo ginagawa. Kaya, i-priority natin ang gawain ng Panginoon. Na huwag nawang mangyari na tayo ay tinaguriang Kristiyano pero nagkakanya-kanya tayo. At hindi lang yon, tayo ay mayroong spirit of love of money. At hindi lang po yon. Hindi lang po yon. Bukod po sa love of money, baka si Satanas ay nag-ooperate sa iyong buhay, katulad kay Ananias at Sapphira. Dahil ang tao po na may love of money, hindi Holy Spirit ang naghahari diyan, kundi ang espiritu ng sanlibutan ito na nag-uudyok para mas mahalin mo ang pera kaysa sa Diyos. Amen? So, ito po ay magandang paalaala sa atin ngayong umaga. Magkaroon tayo po ng banal na takot sa Diyos. Yan ang mga puntos na binibigyan din ko ngayon. Huwag tayong maging sinungaling. Magkaroon tayo ng puso ng katapatan. At nawa, huwag tayong pagharian ng kasakiman at pagkukunwari. Dahil yan po ang napakadelikado. Kundi, ang
Holy Spirit maghari sa ating buhay, magkaroon tayo ng katapatan, totoong pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Magkaroon po tayo ng kapayapaan. At yung ninth fruit of the Holy Spirit, hayaan natin mag-operate po sa ating buhay. At sa gayon, tayo po ay makapamuhay na nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Ngayon po, pansamantala tayo magtatapos sa ating programa at tayo po ay darako po sa pananalangin. At tunay nga na kung meron tayong mga pangailangan at prayer request at meron tayong mga nagawa na dishonesty o kawalan ng katapatan, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Dahil ngayon, panahon ng grasya, hindi tayo biglang namamatay, na katulad kay Ananias at Sapphira, kundi sa panahon ng grasya, ang Diyos ay nagbibigay lagi ng pagkakataon na ang lahat ng mali natin, maitama natin. At madatngan tayo ng Panginoon na kalugod-lugod sa Kanya. Yun ang gusto na pa sa muli niyang pagbabalik, ma-qualify tayo. Na isuko natin ang ating mga sarili. Humingi tayo ng tawad kung nakita natin ang sarili natin na tayo ay nakapamuhay ng hindi tapat sa pagbibigay ng tithes, pagbibigay ng mga dapat na ibigay para sa Diyos. Hingi tayo ng tawad. At humingi din tayo ng tulong na turuan tayo ng Diyos na maging tapat tayo sa Kanya at makasunod tayo sa Kanyang kalooban, sa Kanyang mga aral at tuntunin. Amen? So tayo po muna ay manalangin ng pagsisisi at pagkatapos po niyan, manalangin po tayo para sa iba't ibang pangailangan at prayer request ng bawat isa. Sige po, makiisa po tayo sa mga gusto pong magpahayag ng pagsisisi sa kasalanan ng pagiging hindi tapat. Sa lahat po ng gusto pong isurrender ang kanilang pagiging sinungaling. Sa lahat po na gusto din pong makalaya sa love of money at sa kasakiman at paggama sa sarili, mag-surrender po tayo ng buhay natin sa Panginoon. Dahil lagi po siyang handa na tayo patawarin. Amen? Gaano man karami ang ating kasalanan, sindami man ang mga bundok, at ng mga sasakyang dagat na lumulutang sa karagatan, ang pagpapatawad ng Diyos, sinlawak ng dagat. Lumapit po tayo sa paanan ng Panginoon. Sige po. Mahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, narito po kami. Narito po ang bawat isa na tagapakinig sa programang Bread of Life. Ang iyong lingkod ay narito at lumalapit sa iyong harapan. At kami po'y sama-sama na dumudulog sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami. Kung sa maraming pagkakataon ng aming buhay, kami po ay nakapamuhay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Kami po ay hindi naging tapat sa iyo. Hindi kami naging tapat sa aming kapwa. Hindi kami naging tapat sa aming mga mahal sa buhay. O anumang pagkakasala ng kawalan ng katapatan. Lord, isinusuko namin sa iyo ang aming sarili, patawarin mo kami, Panginoon. At sa mga pagkakataon na hindi kami nagsasabi ng totoo, na kami ay nakakapagsinungaling, Lord, tulungan mo kami na makalaya sa ganitong klase ng ugali, patawarin mo kami sa kasalanan ito ng pagsisinungaling. At gayon din, Panginoon, kung nakita mo na hindi kami seryoso, wala kaming totoong takot sa iyo, patawarin mo kami, Panginoon. At sa iba't iba pang mga kasalanan na nagagawa namin, sinasadya man o hindi, patawarin mo kami, Panginoon. Dahil sa umagang ito kami po ay ganap na nagpapakumbaba at sa iyo po ay nagsusuko ng buhay namin. Kupkupin mo kami ng iyong mapagpalang kamay. Kalingain mo kami, Panginoon. At hinihingi namin ang banal na Espiritu na magpatnubay, gumabay sa amin at makita sa amin ang 9 fruits of the Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa kapatawaran ng lahat ng aming kasalanan. Purihin po kayo, luwalhatiin po kayo. Sa pangalan na iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. At tayo po ay manalangin para po sa ating mga prayer request. Sige po, banggitin po ninyo anumang pangailangan at problema yan, ilapit natin sa Panginoon. Hallelujah. Mabiyayang mapagmahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Narito po ang lahat ng aking mga taga-subaybay. May iba't iba po silang mga prayer request at pangangailangan. Abutin po ninyo sila at maghimala po kayo ayon sa kanilang pangangailangan sa pangalan ni Jesus. At gayon din, Panginoon, ang mga may sakit, karamdaman, ito man ay emotional, spiritual na karamdaman, physical na karamdaman. Ako po'y nanalangin, ang miracle healing, Panginoon, ay yung padaluhin sa bawat isa sa pangalan ni Jesus.
sa sakit sa pisikal, sa pangalan ni Jesus, sakit man yan sa ulo, sakit sa utak, sakit sa puso, sakit sa mata, sakit sa tenga, sakit sa kanilang bituka, sa baga, mga sakit sa balat, sakit sa buto, iba't iba pang uri ng sakit at karamdaman, maging cancer man yan o coronavirus. Kami nanalangin na ang himala ng kagalingan ay dumaloy sa kanila sa pangalan ni Jesus. Receive your miracle healing in the name of Jesus. At tunay nga, Panginoon, na mapatunayan nilang ikaw ay buhay na gumagawa sa buhay ng lahat ng nananalig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, nanalig kami sa himala. At gayon din, Panginoon, yung mga may sakit sa kanilang emotional, na sila po ay may depresyon, wala po silang kapayapaan, sila po ay takot na takot, sila po ay nandoon sa sitwasyon na nawawala ng pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, idinadalangin ko na magkaroon ng himala na yung sakit na yan ay mapawi, mawala sa bawat isa at mapaltan ng totoong pananampalataya sa iyo. At anumang mga sakit sa spiritual na aspeto ng buhay, ang biyaya at himala mo, Panginoon, ay yung padaluyin na mangyari po kung ano ang nais ng bawat isa na maranasan na himala mo. Salamat din, Panginoon, sa prayer request ni Sister Lidy Sarical para po sa provision sa church dito po sa Bautista sa Bayan ng Labo. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng himala na ang lahat ay matugunan sa pangalan ni Jesus. At gayon din po ang iba pang mga prayer request na hindi man nabanggit at hindi man nila sinabi sa akin, pero nakikita mo, Panginoon, ang dalangin ko po, magkaroon ng himala at matugunan ang kailang pangangailangan. At ano pa mang mga problema, kabigatan ng sinuman, ang dalangin ko, Panginoon, dumaloy ang himala at maibsan ang kanilang kabigatan. Maranasan nila na abutin sila na yung mapagpalang kamay at masabi nila na mayroong Diyos na buhay na patuloy na kumakalinga sa bawat napakakalinga. Purihin ka, Panginoon. At kasama ko pong idinadalangin sa oras na ito ang mga biktima ng bagyong Rosing, ng bagyong Sione, at ng iba pang mga kalamidad. Kahabagan po ninyo sila at nawa, Panginoon, ay marami kayong taong hipuin na tumulong sa kanilang depressed na kalagayan. Yung may mga kayanang tumulong, ay tumulong, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, yung pinagkatiwala mo sa akin na resort na malaki ang pinsala na natamo dahil sa hampas ng mga alon. Maraming lugar ang kinain ng dagat at kailangan na magkaroon ng pagsasaayos ng recrap. Sa pangalan ni Jesus, hiningi ko po na ma-provide ang lahat ng mga pangangailangan, mga pangbayad sa mga tao na nagtatrabaho, at iba pang mga pangangailangan. Inaangkin ko po ang himala at tulong mula sa iyo. At kayo ay gagamit ng mga tao na may bukas na puso na handang tumulong sa pangangailangan ng iyong lingkod at sa pangangailangan kong ito na kung saan ang naturang lugar ay nakaplano na maging campsite, pagdausan ng mga gawain na mga retreat at mga conference seminar. Lord, i-bless po ninyo ang maraming pangailangan ng iyong lingkod na matugunan, na marami po kayong tao na hipuin, na susuporta para po sa patuloy na gawain ay pinagkatiwala mo sa akin sa iba't ibang dako po dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Salamat, Panginoon, na may mga tao na bukas palad na hinihipo ka para po makita kung anong pangailangan mayroon kami at handang tumulong sa mga pangailangan. Salamat, Panginoon, sa iyo pong ginawa at gagawin sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kasagutan ng aming panalangin. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, karangal at kaluwalhatian. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming pagsamo at dalangin. Amen. Amen. Glory to Christ Jesus. Muli ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Baco, sa ipansamantalang namamaalam sa ating pong programang Bread of Life. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sumaating lagi ang masaganang biyaya at pagpapala ng Diyos sa mga kababayan kong Bicolano, marahay na aga sa Indogabos.
Paalam po, hanggang po sa muli, sa araw po ng bukas, magsama-sama po tayo sa programa ng Bread of Life. To God be the glory.